Great day, class. So this will be the last part of our lesson, which also included in your midterm examinations. So about the standard minimum treatment for the prisoners, no, or the United Nations standard minimum treatment, or the Nelson Mandela rule. So you can search at the internet. There is a lot of information about Nelson Mandela, of his background and everything. But I think there is around, I mean, around 122 rules that is attached or form part of the Nelson Mandela rule in terms of the treatment of prisoners. But for the benefit of our discussion, we will going to choose only some rules that is significant at the same time applicable in your end. So that is why this is a countdown or a list of some basic principles for the treatment of prisoners. So this is under accepted and United Nations standards, highlighting some principles from the Nelson Mandela rule. So basic principle for the treatment of prisoners. So again, 122 rules, but we only included here at least 11. So okay, so no, rule 1, all prisoners be treated with respect due to their inherent dignity and value as a human being. This is just a summary, class. Everything here is just a summary. You can go over to the actual manual text therein. So according here, lahat daw ng mga preso ay dapat tratuhin with respect due to their inherent dignity and value as a human being. So dapat daw respetuhin natin ang bawat isa, dapat daw respetuhin natin ang mga preso kasi nga yung inherent, yung innate nila, sila ay isang tao, no? Respetuhin natin ang preso kasi nga sila ay isang tao na merong dignidad at yun yung value natin. Yun yung human value natin bilang isang tao, yung dignity natin. That is why, di ba, class, na kahit buhay ang isang tao, pag wala siyang dignidad, para siyang isang hayop na naglalakad na lamang sa kalsada. No? So, ang isang tao dapat nating respetuhin, no? Kasi nga, bilang isang tao, so pag wala ka ng dignity, walang halaga yung pagiging tao. So, a very good example is yung mga, may mga iskandalo sa buhay, o kaya yung mga walang hiya, no? Yung mga baliw, no? They do not have human dignity anymore. So, kaya wala na silang halaga. Number 2 rule, there shall be no discrimination on grounds of race, color, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. So, ang sinasabi dito, class, no, dapat wag nating i-discriminate, no, pahiyain, no, i-discriminate natin ang isang tao dahil lang sa kanyang kulay, no, because maitim siya or pale siya or anything. Color, race, ang kanyang lahi, sex, no, yung kanyang sexualidad, language, religion, yung kanyang paniniwala, yung kanyang political view, at iba pang kanyang mga opinion, national or social origin, property, birth, or status quo. So, kumbaga, bawal tayo mag-discriminate ng ibang tao kung ano yung kanyang paniniwala, ano ang kanyang kinalakihan, ang kanyang kulay, sexualidad. Hmm? Doon sa presohan, bawal. Kahit even outside the bar, no? Bawal yun siyang gawin na tayo ay magdi-discriminate. Okay, ano ko para hmm. Number 3, it is however desirable to respect the religious belief and cultural precepts of the ground to which prisoners belong whenever local conditions so require. So, dapat daw, no, mas kaaya-aya
na respetuhin yung religious na paniniwala ng isang preso, ang kanyang kulturang pinaniniwalaan to which prisoners belong, no? Whenever local conditions so require. So, ibig sabihin, mas kaaya-aya yung magkaroon ng respeto, halimbawa sa loob ng kulungan, kung ano man yung paniniwala ng isang preso, kanyang religious faith, iglesia ba siya, Muslim ba siya, Buddhist ba siya, whatsoever is that, no? O yung kultura kanyang pininiwalaan, dapat talaga respetuhin yon, no? Para at least walang gulo, hindi magko-cause ng chaos or ng problem sa loob ng pangulungan. By all means, kung hindi naman siya threat, no? Dapat hayaan na natin yung mga taong gano'n or sa loob ng preso, hayaan natin ang kanyang paniniwala, i-practice niya, gawin niya ang kanyang paniniwala. Number 4, okay, the responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protections of society against crime shall be discharged in keeping with state's other social objectives and its fundamental responsibilities for all members of the society. So, no, yung responsibilidad daw ng mga preso, no, sa diya ng mga preso ay to protect the society. This is another justification ng punishment through imprisonment. So next, so kung yun na, ang pinaka-purpose talaga ng imprisonment is to protect the society, no? Para ma-promote yung well-being at saka at the same time, habang nakakulong yung mga preso, mapopromote yung mga well-being nila, development nila. Number 5, except for those limitations that are demonstratively necessitated by the fact of incarcerations. All prisoners shall retain the human rights and fundamental freedom set out in the Universal Declarations of Human Rights, and where the state concerned is partly the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, and optional protocol thereto, as well as such rights are set out in the United Nations Covenant. So ito yung pinanunumpaan, ito yung pinag-usapan, ito yung naging agreement, naging promise ng mga iba't ibang NGO, no? Ng iba't ibang mga sektor na nagpo-promote ng karapatang pantao, local and international at saka mga other civic group. So, kung kinakailangan do except for limitations, no? Yung mga kinakailangan, limitasyon kung saan ipatupad, kinakailangang ipatupad sa mga ipatupad sa loob ng pangungulungan, no? Ibig sabihin mga yung mga forcible circumstances o di kaya yung mga kinakailangan talagang mag-inflict ng puwersahan sa loob ng kulungan o yung mga riot, halimbawa pag may mga riot, pag may mga untoward, no? Untoward incident sa loob ng kulungan, yun pwede rin maggamit ng mga puwersa o di kaya mga medyo madugo, medyo violent on the part of the government because yung mga preso wala na sila sa katunuan. Hindi na na-maintain, nakokontrol yung discipline, yung peace and order, i-take over ng mga preso sa loob ng kulungan. So sa mga ganong sitwasyon, pag wala namang ganong sitwasyon, walang riot, walang gulo, walang untoward, no, incident sa loob ng jail, dapat yung karapatang pantao ng mga preso ay manatili at na-enjoy nila. So again, pero pag may mga riot, no, mga untoward incident, doon pwede nang pwersahan, pwede na silang saktan, no? Para lang makontrol at ma-promote, ma-continue yung peace and order sa loob ng kulungan. Kasi yun ang sinasabi diyan sa number 5, except for those limitations that are demonstratedly necessitated by the fact of incarceration. Number 6, all prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed
at the full development of the human personality. So, totoo naman, di ba? Lahat ng mga preso, meron silang kaparapatang maki-join, makisali sa iba't ibang culture activities doon sa loob ng pangungulungan. At the same time, pwede silang maki-join, no? Karapatan nila yon, walang diskriminasyon, lahat pwedeng sumali in terms of education, kung saan ang purpose nito ay ma-develop ang kanilang personalidad, human personality. Efforts address to abolitions of solitary confinement as a punishment or to the restrictions of its use should be undertaken and encouraged. No, yung mga solitary confinement, yung mga babartolinahin, no? Especially modern concept, iba na kasi to. Pero yung mga, ang pinopurpose dito, yung mga dating solitary confinement, yung parang doon ka nakakain, doon ka na magdudumi, doon ka na iinom, doon ka na mamamatay. Kumbaga, once na nagkamali ka, forever doon ka na sa isang selda na masikip na ikaw lang mag-isa. So, hindi gustong i-abolish ito. Walang ganito. Walang solitary confinement, ha? Ngayon, solitary confinement, yung restriction lang. Pero hindi siya forever. Meron lang limit to the country's labor them to contribute to their own financial mga ang mga preso no dapat din meron sila mga sitwasyon habang sila ay nangungulungan ay nagkakaroon sila ng income generating mga livelihood program nila at throughout of this work na ginagawa nila habang sa kulungan sila ay nagkakaroon ng income para suportahan ang kanilang sarili, mag-train sila in terms of self-sufficiency, at the same time, self-generate bibig kaungkulang pansin na hindi porket malaki ang kaso nila, drug addict sila, drug lord sila, or mamamatay tao sila, no? Ay wala yan, masamang tao yan, wala dapat, di yan bigyan dapat ng health access. Porket masama siya or masama yung kaso niya or malala yung kaso niya, dinideny natin yung kanyang health access. Bawal yun, ha? Again, walang discrimination. Number 10, with the participation and health of the community and social institutions, and with due regard to the interests of victims, favorable conditions shall be created for the reintegration of the ex-prisoner into society under the best possible conditions. So yun nga, no? So tayo, no? Kailangan ng corrections ng tulong natin ng society na home na polish na, no? At dapat tanggapin natin siya because napagbayaran na niya ang kanyang kasalanan. So it is our responsibility na bilang isang member ng society na tanggapin natin ang mga preso. I-embrace natin sila. Same time, let's give them opportunity to go work, same time for a second chance. Yan. So last, and number 11, the above principles shall be applied impartially. No, lahat ng mga principle ay dapat maipatupad, no? Kasi nga basic siya, fundamental siya na dapat ipatupad
ng walang diskriminasyon ng pantay-pantay sa loob ng pangungulungan. So kumbaga mapapansin natin dito class, no? Yung liberty lang talaga nila ang nawala, pero lahat ng kanilang human rights, karapatang pantao andon, restored. At the same time, pina-practice nila yun, although may limit lang. No, may limit lang kasi nga sa loob sila ng kulungan. But again, this highlights that there should be no discrimination sa loob ng kulungan. Up to the time na sila ay makalaya, wag din silang dapat i-discriminate para at least mag-isip sila ng mabuti, no? At hindi sila dina-judge, no? Bawal tayo maging judgmental sa mga nakalaya sa kulungan because again, sila ay na-hone na. Sila ay um, na-develop na, na-reform na, no? Kumbaga, sila ay naisalang na sa proseso kung saan yung mga criminal, bad mental activities at saka behavior nila ay na-reform na, na-correct na. So, again, class, this is just some few out of 122, if I'm not mistaken, from the rules nung United Nations Standard Minimum Treatment for Prisoners, 122 rules yun. So, ang binanggit natin dito, selective lang ng up to 11 rules, no? Up to 11 rules. But again, you can go over, see the full list of the United Nations. So, tingnan natin dito. So, ito class, no? Ang haba-haba niya. Nelson Mandela Rule. Yan si Nelson Mandela. Isa siya taga South Africa siya. So, ang haba-haba na class. So, yan yung number 1, no? Yung mga observations, ayan, rule number 1. Ang haba nga, di ba? Kung kayo nasa arrest lang yun. So, sinasabi, all prisoners shall be treated with due respect to their inherent dignity and values as a human being. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from torture and other cruelty, inhumane or degrading treatment or punishment for which no circumstances whatsoever may be invoked as justification. The safety and security of prisoner staff, service provider, visitors shall ensured at all times. So sinasabi dito class, no, yung continuation, dapat daw walang diskriminasyon. Dapat daw pantay-pantay tratuhin silang makatao. Wala daw preso na dapat or punishment. O di kaya yung papahiyain mo siya sa maraming tao. Halimbawa, yung pag nagkasali yung preso or dahil preso lang siya ngayon, tatawagin mo siya sa maraming tao tapos papaghubarin mo, no? Parang papahiyain mo yung kanyang pagkatao. Kasi again, treated with respect due to inherent dignity. Human values, no? So pag ano, wala na siyang dignidad, no? So dapat daw i-treat sila with all due respect, no? For which no circumstances what's